Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay. Dito sa Daylight Devotion. Magandang umaga mga kapatid. Ito po ang Daylight Devotion na sumasaimpapawid sa Light TV Radio at napapakinggan din naman sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radyo Calabarzon. Kasabay rin tayong napapanood sa ating pong Facebook Live sa Light TV God's Channel of Blessing Facebook page. Ito po si Pastor Arnel Resurrection na taga JIL San Pedro, Laguna. Samahan niyo po ako sa 20 minutong mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita na magpatuloy na magbibigay hamon, katatangan at kalakasan. Kaya patuloy po tayong sumubaybay. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Ama, marami pong salamat sa araw na ito, sa panibagong araw na kami pwedeng sumamba sa inyo, magpasalamat sa inyo. At patuloy na narito kami at ano pa nga bang kasalanan ang nakikita sa amin, hinihiling po namin ang iyong pagkapatawad at salamat na lamang sapagkat lagi mula sa inyo kapag ito'y aming hiniling ay matatanggap namin, Panginoon. Pagpalain niyo po ang programang ito at patuloy na makabot sa marami pa namin mga kababayan. Parangalan niyo po yung pangalan sa aming kalagitnaan. Sa iyo namin pinagkakatulad ng bagay. Ito po ang aming samadalangin sa pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Magandang umaga po once again. We are here on this Daylight Devotion and I'm so excited once again to share another word of God for you for another day that God has given us. I just would like to speak about isang uri ng karakter, isang uri ng gawain na hinahanap ng Diyos sa mga totoong naghahanap din sa Kanya, ang maging mapagpasalamat. I just would like to talk about this morning about a life of thankfulness and dedication. Katulad nga po nito na ating pong pinag-uusapan, nawa sa Paskong ito'y wag ang maging sikat ay si Santa Claus, wag nawa sa Paskong ito'y ang maging sikat ay pera lang, material na bagay, at maging anumang regalong iyong matatanggap, banibagong damit, at marami pang iba, pagkain. Bagamat yan ay bahagi ng celebration. But me as a pastor, I'm encouraging each one of us to celebrate this Christmas with focusing on God, to thank Him. Imagine mula January 2020 until this year, matatapos na. Iningatan tayo ng Diyos. Naalala ko tuloy may isang Chinese na nag-prophecy o nag-fortune teller na sa taong 2020 daw, nung 2019, binanggit niya yan, na 2020 ay magiging marami daw magagandang mangyari, etc. etc. Pero what will happen, January pa lang ay pumutok ang Bulkan Taal at marami ang naapektuhan na ating maraming kababayan. At dumating ang March, nag-start ang pandemic and everyone has been affected, nawalan ng trabaho. Until now, pandemic pa rin tayo. At maraming pamilya ay so really affected. It is because nag-lockdown ang ekonomiya at marami ang nawalan ng trabaho at nahirapan. Yung iba ay na COVID-19, pero tayo na mga tunay na anak ng Diyos na sa Kanya ay naniniwala na mayroong blessing of protection, blessing of His favor. Thank God, until now, matatapos na ang lahat ng ito. And yet still, God kept us being protected. Now, in spite of all of these things, ano po yung dapat natin gawin? Hindi ho ba't marapat na siya'y pasalamatan? Marapat na siya'y luwalhati? Alam niyo po, ang Diyos ay hindi naman sa mapaghanap, ano? Tayo nga di ba, bilang magulang. Kapag ang mga anak natin ay masunurin, hindi ho ba't madali nating bigyan ng biyaya? Pero kapag ang anak natin ay matigas ang ulo, aminin ho natin, di ba, hindi natin mabigay-bigay agad. Pero kapag ang batay mapagpasalamat, kapag ang batay mabait, ganun din ang Diyos. Napakabilis pa sa alas 4 ng umaga. Ibig sabihin, napakabilis na ang Diyos ay pagpalain ang taong may ugaling mapagpasalamat. At yan po yung nais nating mangyari sa taong itong 2020. At bago pa natin harapin ito pong bagong taong 2021, another challenge. We don't know what will happen until 2021.
Di natin alam kung kailan matatapos ang proseso ng COVID-19, ang lockdown, ang quarantine and everything. But one thing for sure, ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the plans that I've set for thee, plans to not to harm thee, to prosper thee, to give you hope in the future." Kaya magtiwala lang tayo sa Diyos. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding, but in all the ways acknowledge Him, and then God will direct your paths. So, ang buhay ng tao sadyang ganyan. Sabi ng Book of Proverbs, ang buhay ng tao, kakambal niya na problema kahit saka pumunta, kahit Amerika pa, Europa pa. There will always be problem there. Ang mahalaga, may Diyos ka, may pananampalataya ka, na magkabalem-balentong man ng mundong ito, still mabubuhay kang matagumpay. Why? Because God is with you. And if God is with you, then who can be against you? At lalo na, kapag makita ka ng Diyos na ika'y mapagpasalamat. So allow me to share this to you about a life of thankfulness and dedication. At ito po talaga naman po ang hinahanap talaga ng Diyos lalo ngayon sa ating kapanahonan. Kaya ho, bago natin harapin ang bagong taong 2021, mga minamahal ko po mga magulang, mga kababayan, mga kaibigan, do not neglect to thank God for all of the things He has done, and forget not to make a commitment to honor the Lord and take delight in His proclaiming His righteousness. Kaya makita natin dito, we must have a resolution. So kapag merong, di ba, New Year's na naman, gagawa na naman tayo ng New Year's resolution. Sana maging resolution natin is to live a life of thankfulness this year, 2021. To live a life of dedication and a commitment to honor and follow the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, walang lugi sa mga sumusunod sa Panginoon. Matthew 6:33, "Seek ye first the kingdom of God, and all of these things that you are looking for and praying for, God will gonna give it unto you." Ang Diyos ay hindi maramot. Dangan nga lamang kinakailangan tayong sa ganang atin ay meron tayong kusang kilos, kusang pagsunod, sapagkat ang kapatid ng pagpapala ay ang pagsunod. Ngunit ang kapatid ng pagpapalo at sumpa minsan ay ang pagsuway. Kaya doon ho tayo sa pagsunod, huwag sa pagsuway. Sabi po ng Psalms 145 verse 21, "I will praise you, O Lord, and everyone will respect your holy name forever." Kapag ang tao pala ay magkaroon ng resolution na ang Diyos ang lagi niyang pupurihin at pasasalamatan, at dahil doon lagi siyang pagpapalain ng Diyos. At kapag nakikita vividly ang blessings sa atin bilang mga anak ng Diyos, wow, people will also call upon the name of the Lord, and people will know that there is God, and they will respect God, and they will respect even the name of our Lord Jesus Christ. We resolve to always thank the Lord as a family and dedicate ourselves to honor and respect Him, and promise that His blessing, protection, and goodness and victory will always be upon us. Ito po yung mga regalo na pwedeng maranasan ng mga taong mapagpasalamat. Yung kanyang pangako ng kanyang blessing sa Christmas na ito ng 2020 at sa darating na taon ng 2021, God's protection against COVID-19, God's protection about sickness and diseases, that even goodness and victory in everything that we are doing, and the works of our hands will be blessed by the Lord. So makikita natin mga minamahal, ang kailangan nating resolution this year 2021, number 1 is to resolve to thank God. Magpasalamat tayo kahit minsan ay nangyaring hindi maganda. Magpasalamat tayo lalo na sa magagandang mga bagay. So in every aspect of our lives, let us resolve to thank the Lord. Sabi ng Psalms 145 verse 7, "They will celebrate your great goodness and they will sing with joy about your holy acts." So dito natin makikita sa verse na ito na binasa natin sa Psalms 145 verse 7 and IB naman, "They celebrate your abundant goodness and joyfully sing of your righteousness." Sabi ng Psalms 100 verse 4, "Enter His gate with a song of thanksgiving, come into His courtyards with a song of praise, give thanks to Him and praise His name." Kaya sana sa Paskong ito at darating na bagong taon, wow, let us thank the Lord. Bago kumain, bago mag-celebrate, bago magregaluhan, thank the Lord, worship Him and in spirit and truth, and let us resolve to thank God. Because God appreciates our thanksgiving. Hinahanap niya yan, ine-expect niya yan. At kapag narinig niya yan sa iyo,
He appreciate that. Lalo siyang magiging excited to bless you. Lalo siyang magiging excited to supply for all of your needs, to give you healings, protection, and everything that you're asking for Him. So makikita natin, it lifts Him up and it glorifies Him kapag ang tao ay thankful. At bakit ka nagpasalamat? Kasi may magandang nangyari. At kung meron mang hindi magandang nangyari, you still love and thank Him because it lifts you up. Ang thankful life kasi nakakapag-encourage, nakakapag-lift up ng yung spirit na imbis na magmukmuk ka, imbis na mag-iyak-iyak ka dyan, nagkakaroon ka ng courage and boldness to stand up and move on and keep on fighting the good fight of faith. And thanksgiving endears Him to us. At kapag thankful tayo, lalo tayong napapalapit sa Kanya. And it draws us closer and closer. So makikita natin, we too are made by our thanksgiving. Kapag tayo po ay mapagpapasalamat, we are being made whole by our thanksgiving. Sabi ng psychologists, today tells us, yung puro magkaroon ng ugali at habit at ugaling mayroong sincere gratitude of thanksgiving is the healthiest in all human emotions. So pag ikaw pala thankful, hindi lang dahil sa Diyos, kundi sa mga taong naging pagpapala, napagpala ka sa kanila, you thank them, you appreciate them. Wow! Sabi ng mga psychology in the aspect of science, ito ay isang magandang sincere attitude of gratitude, of thanksgiving. It is the healthiest of all human emotions. Hans Selye, who is concerned the father of stress studies, has said that gratitude produces more positive emotional energy than any other attitude in life. Wow, kapag ang tao pala mapagpasalamat, it talks about that your physical condition is good, your emotional condition is good, even your mental condition is good. We need to thank God for His blessing. We need to thank God even sa mga dumadating na burdens of life. We need to thank God with the breath of life hanggat ngayon buhay tayo. We need to thank God with the benefits of this life. So makikita natin sa James chapter 1 verse 17. Ano po sabi diyan? Every good gift, every perfect gift comes from above. And this gift comes down from the Father, the creator of the heavenly lights, in whose character there is no change at all. So when the Israelites focus on what they didn't have, they failed to see all that they didn't have. So kapag nag-focus pala tayo na kung anong wala tayo, doon tayo nagre-reklamo, lalo tayong nawawalan. Pero sa maliit na meron tayo, naging mapagpasalamat tayo, maraming himala na bubuksan ng Diyos sa buhay ng bawat sa puso natin. Even burdens of life. Sabi ni Job, sabi ni James, magpapasalamat lamang tayo kapag may blessing lang. Paano kapag may pagsubok? Paano pag may problema? Sabi ni Job, magpapasalamat naman tayo pag may mabuting bagay. Hindi ba tayo magpapasalamat kahit din sa burdens of life? Kahit din sa pagsubok sa buhay? This is a top one. Kapag tayo, in spite of this, are thankful, wow, you will get the attention of God. And God will be pleased with you. At alam naman natin ang kultura ng Biblia, if God will be pleased with you, God will gonna bless the work of your hands. We must thankful with the breath of life na until now, tayo po'y buhay na buhay, malakas. Mapalad ang mga pamilya na hindi nagka-COVID-19. Until now, we are healthy. At nararamdaman natin unti-unti nang nag-go back to normal ang lahat ng bagay. And thank the Lord for that. Even let us thank the Lord for the benefits of life. Nang lahat ng ito ay nangyari na tupad dahil sa kabutihan ng Panginoon. Naalala ko sa Luke 17 verse 18, may 10 ketongin na pinagaling ng Panginoon. Yung 9 dito ay Hudyo, pero yung nag-iisa ay Romano. Alam niyo ho ba ang Romano compared sa Hudyo? Ang Hudyo, as far as the Bible is concerned, sa tingin nila mataas ang kanilang estado sa buhay. Ang Romano, tingin nila maliit na tao lang. At kung reliyon ang pag-uusapan, magkalaban ang dalawang lahi na ito. Ang tinatawag na yung Hudyo at Samaritano. Hudyo at Samaritano. Pero nung pinagaling ni Jesus Christ yung 10 ketongin, sino ang bumalik para magpasalamat? Hindi. Ako, kung tutusin, ang dapat magpasalamat, yung 9 na Hudyo eh. Because they were Jews, because they know the Bible, they know the Word of God, they know the Scriptures, and yet they didn't do that.
Pero yung isa, habang lumalakad siya, naramdaman niyang gumaling siya. At inutusan kasi sila ng Panginoon na magpakita sa priest, sapagkat ang mga priest ang magdideklara na sila'y magaling na at malinis. Pero makita natin, itong isang ito na Samaritano, the moment they walk, they got healed. Ang ketong ho kapag nauubos na yung katawan mo, halimbawa yung sa daliri nagsimula, halimbawa kalahati na yung daliri mo, gumaling sila. Nawala yung ketong pero kalahati pa rin yung daliri. Pero itong nagbumalik sa Panginoon para magpasalamat, kung kalahati ang kanyang daliri dahil kinain ng ketong, nung siya'y bumalik sa Diyos at nagpasalamat, nabuo. Sapagkat ang totoong kumpletong pagpapasalamat can make you whole. Kaya makikita natin mga minamahal, this is the character that God is looking for. We must thank the Lord. Our thanksgiving should be expressed, pinakikita at pinadadama. Our thanksgiving should be expansive, should be expensive, katulad ni Mary Magdalene, no? Binasag niya yung mamahaling pabango. Our thanksgiving is expected. Hinahanap ng Diyos yan. Kaya sa Paskong ito, resolve to thank the Lord, resolve to honor God. Have you not sometimes felt concerning your family, we are not serving the Lord aright, nor becoming more holy or devoted? Sabi ng Psalms 128 verse 4, that's how it goes for anyone who honors the Lord. They will be blessed. Walang lugi sa naglilingkod at nagiging mapagpasalamat sa Diyos. That's why this year 2021, let us dedicate ourselves to love God, commune with God, serve and follow God, witness for God, worship God, and give to God. Then you must come back to your first hours of communion, where you lost your joy and you will find it, for it remains where you left it. If you have neglected your prayer closet, if you have ceased from searching the Word of God, go back to it. Yung lahat ng ito, bawi tayo. Let us build an altar of praise, an altar of worship. Let us build an altar of thanksgiving to the Lord. That's why before I close in prayer today to pray for all of us, pagpasalamat tayo mga kapatid sa Panginoon. At ang Diyos ay karapat dapat pasalamatan. Awitan ka ang pinakananais ko, sambahin ka ay kaluguran ng puso ko, hanggang ako'y mayroong tinig, hanggang ang puso'y pumipintig, ako'y aawit sa'yo ng papuri, ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat. Once again, worship with me. Awitan ka ang pinakananais ko, sambahin ka ay kaluguran ng puso ko, hanggang ako'y mayroong tinig, hanggang ang puso'y pumipintig, ako'y aawit sa'yo ng papuri, ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat, dahil minamahal, pinakamamahal kita,
pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba, sa puso ko'y nag-iisa. Aking Jesus, maghari ka, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon, sa lahat ng biyaya, sa lahat ng pabor, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng provision, protection, blessing, and favor that we receive from you for the whole year 2020. And we're looking forward in the year 2021. Makababangon po kami. Magiging going back to normal ang lahat ng bagay, because you're the one who are in control of everything that is happening in our beloved nation. As long as we are praying, as long as we are trusting and believing by faith, everything will come back to normal. Lord, I declare that Jesus is Lord over each one of us, and I bless each one of us the way you bless Abraham, Isaac, and Jacob, and help us to be thankful, resolved to be thankful in every aspect of our lives, even in good times and in bad times. May we always praise your name. Thank you, Lord. To you be the glory and honor. In the name of Jesus, this is my prayer. Amen. This is Pastor Arnel Resurrection. God bless you and good day. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. I am a new creation, no more in condemnation. Here in the grace of God I stand. My heart is overflowing, my love just keeps on growing. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. Yes, I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. And I will sing of all that you have done. A joy that knows no limit, a lightness in my spirit. Here in the grace of God I stand. And I will praise you, Lord. I will praise you, Lord. I will sing of all that you have done.
Simulan ang ating araw sa pagninilay ng salita ng Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay dito sa Daylight Devotion. Isang taos-pusong pasasalamat sa aming mga generous na donors at sponsors. Mas maraming buhay ang patuloy na mapagpapala mula sa inyong bukas palad na pagbibigay. My favorite since teenage days. Pinagpupuyatan ko talaga. Totoo. Blessed morning sa Light TV God's Channel of Blessing. Malaki ang pasalamat ko sa lagi kong pagsubaybay ng inyong programa. Sobrang nakaka-bless po program nyo, pati mga topics. Thanks for the inspiring word of the Lord. I hope that you can feature more of the sweet great Ikaw mismo ay maaari ding maging daluyan ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtulong at pagpapadala ng inyong mga donasyon sa Bank of the Philippine Islands. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 004031006401. Swift code BOPI PHMM Manila, Philippines. China Banking Corporation. Account name, Light TV Ministries Foundation Incorporated. Account number 102500001426. Swift code CHBK PHMM Manila, Philippines. PayPal code number 8YT3 PHF ZL5YYY. Muli, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagtulong sa Light TV, God's Channel of Blessings.